Ano ang nalabag ng Vice Presidente kung mayroon man? Objection, Your Honor. Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Honor, this is still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo? Objection on the use of the word banta, Your Honor. Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po. Doon lamang po sa social media, kita-kita natin, meron po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force kaugnay pa rin ng inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo? Malinaw po ang mandato ng Special Task Force at ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para po patayin ang ating Pangulo. Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman, kung mayroon man, kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker? Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest? Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng aking pong sinabi. Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo? Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa aking pong katatayuan bilang NBI Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng Presidente. Ano ang dahilan, kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa-publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo? Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement.
kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation na ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret, or top secret, hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo. Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon kung meron man na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo? Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ano Your Honor, yung please. mga... Counsel for respondent is recognized. Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor? Actually, I'm about to do I- so as soon as the counsel for the lead Your Honor- counsel Your winds Honor, up. I'm about to conclude. As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel? Okay, Your Honor. Counsel may proceed. Witness may answer. Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina? Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap, kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan. Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita? Kasama na po ito. Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente kung mayroon man? Objection, Your Honor. Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Honor, this is still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel. I have no further question, Your Honor. If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime and may exit the witness box.